Nalalaro na ngayon ang isang mobile game para sa deaf community. Ang gumawa nito, estudyanteng nagsikap tustusan ng pag-aaral sa pag-racket bilang animator. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Ito ang Super B, isang mobile game para sa deaf community, pero hindi lang ito basta laro. Kauna-unahan din itong Philippine History mobile game para sa deaf community. Isa sa bumuo nito ang working student na si Francesca. Nung bata pa ako, sobrang fan ako ng mga cartoons. Nagtuloy-tuloy na talaga ako sa animation kasi kailangan ko din parang buhayin yung sarili ko. Bilang fine art student, ang pag-animation daw ang naging daanan para matustusan niya ang pag-aaral. Kaya sa kanilang thesis, naisip nilang buuin ang Super B. It's about a 8-year-old girl named Bingbing. So, siya ay bingi. And gusto niya maging superhero. And dun sa kwento, ikukwento na nadi-discriminate siya kasi ambingi siya. Tatakbo yung game sa mga adventures ni Bingbing para maging superhero. So sa lakbay niya sa mga adventures niya, may matututunan din yung mga students na gagamit nun. Nanalo pa ito ng best thesis sa kanilang kurso. Kaya na makapagtapos ng pag-aaral, ay inilunsad na nila sa Play Store ang Super B. Gamit ng talento, naniniwala raw sina Francesca na makakatulong ang laro sa deaf community. Napansin kasi namin na walang representation yung mga deaf and speech impaired kids. So gusto namin magkaroon sila ng parang safe space na parang ma-motivate sila na to dream big dreams ba. Basta magtyaga lang, posible raw na magkatotoo at hindi manatiling drawing ang mga pangarap sa buhay. Mga kapatid, mobile journalist si Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mobile game na Super B kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, bakit daw ito ang naisip gawin ni Francesca para sa kanyang thesis? Pops Day, yung mga classmates daw talaga niya kasi fine art students sila, more on tangible objects yung mga thesis. So naisip nila na why not mobile game naman yung gawin nila. Lalo hilig naman niya yung animation, ano. At ayun nga, ang napansin din kasi nila Francesca, na wala raw parang game representation yung deaf community rito sa Philippines na talagang local mobile game. So ginawa nila ito. Okay, Ray, ano ba ang kaibahan ng Super B sa ibang mobile game? Paano ito naging para sa deaf community? Ayun nga, Pops Day, nabanggit ni Francesca kanina, si Bingbing, yun yung main character ng game, ano. Isa siyang bingi, so gusto rin niya kasi maging superhero. So tatakbo yung story sa adventure buhay niya. Yes, adventure ni Bingbing para maging superhero and syempre yung journey niya bilang bingi. Ayun, ano naman daw ang reaksyon ng mga nakalaro nitong Super B? Libre ba ito? Yes, Pops Day. Libre naman siya, Free download. mada-download siya. Pero sa Android lang, no, Pops Day. Okay. And yung reaction, more than fun, is very inspiring and relatable talaga raw ito. Kaya tuwang-tuwa yung mga bata na nakausap nila dun sa isang event na napuntahan nila. At ano ang bentahe ng larong ito? Pops Day, Super B. Pops Day, maliban kasi para sa mga deaf community and mga kids specifically, ito rin ay tumatakbo sa isang history Philippine game. So yung mga gustong matuto and para i-promote palalo yung Philippine history, pwede nilang malaro to. So for example na lang, Pops Day, nung nilaro ko to, yung isang game is sino ba yung nakadiskubre ng Pilipinas, tas meron ding flip cards sa mga heroes sa Philippines. Historical din Yes, pala. Pops Day. Okay, maraming salamat. Mobile Journal Ray Vicente.